Purihin po ating mahal na Panginoon at tayo po mga kapatid ay manalangin po sa ating mapagpalang Diyos. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng biyaya at pagpapala na nakakamtan po namin until now sa mga oras po ito. Salamat po sapagkat muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar po ito at kami po ay nakita-kita at muli namin na pag-usapan, mahal na Panginoon, sa gabi pong ito. O Diyos, ang iyong kabutihan. Salamat sa paglagay sa po sa mga naunang bahagi ng aming binalaga, ng aming pagsamba pong ito. Ito na nga po iyong pinagpanat nilangisan at ang bilang tanda po nito na ikay nalugod sa amin. Sa ganitong aming bilang at sa ganitong aming sitwasyon ay patuloy mong ibinubuhos ay yung napakatamis at banal na presensya. Mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito kami po ay muling lumalapit ito ng biyaya sa kalangitan at muli desire po ng iyong mga anak kami po ay muli mo pong samahan sapagkat darako po kami sa napakalagang bahagi ng aming banal na gawain. Walang iba kundi po kami ngayon ay muling makikinig at mag-aaral po ng Ebanghelyo. Mahal na Panginoon Sus, sa ibang lingkod sa na akin wala akong magagawa. Ang karunungan po sa iyo nang gagaling ko pang maglagay ng mga salita at katagan na pagdalabas sa aking labi ay gamitin pagpapala at ito ay maging mabuting pakinabang sa lahat po ng magiging tagapakinig at ilagay mo lamang po walhagi sa iyong likuran at ikaw po lamang laging makita ang mapulit mula sa lahat po ng tagapakinig. Mahal na Panginoon, ibigay mo sa amin ang libos sa kagalakan. Kasabikan na kami may patuloy na makinig na mainam at higit po sa lahat, ang aming tatalakayin pong ito ay maging daan upang patuloy namin maunawaan ang kahalagahan po ng pagpapahalaga sa pagsunod sa iyong dakila at banal mo pong kalooban. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon, namin pong inaangkin ang tagumpay ng aming pag-aaral pong ito. At uli, aming sinasuway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, demons of destruction, and the living doubts and hindrances. It will search us out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po ang pinakamataas na pagsamba, pagdakila, karangalan, kaluwalhatian ay nauukol po lamang. Walang iba kundi sa ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay patuloy po na nagbibigay ng dobleng paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. To our beloved Honorable Pastor, Evangelist Willis Pada Almeida, and to our beloved Assistant Pastor, Linus Almeida. At patuloy po nating inaalaala ang kanilang mga pinagpalang aral at mga turo na naiwan po sa atin na hanggang ngayon ay napakikinabangan po natin sa ating buhay na pinagpala sa paglilingkod sa ating napakabait at buhay na Diyos. Makapag-amen po tayo mga minamahal. Amen. At tayo din po ay nagbibigay ng paggalang po sa lahat po ng beloved children ng ating dearly beloved honorable friends in the Lord, to whole Almeida family. At ako din po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng aking kamanggagawa sa gawain ng mahal na Panginoon sa lugar pong ito ng Salog Outstation, sa lahat po ng ating mga beloved preacher. Isa pong mapagpalang umaga po sa inyo. O gabi po pala, gabi pa rin pala, alas 11 pa lang. Amen. At sa inyo po namin minamahal at ginigiliw po namin mga kapatid sa mahal na Panginoon. Isa pong mapagpalang gabi po o hating gabi sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating napakabait at buhay po na Diyos. Purihin po ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos mga kapatid. At tayo po ay darako po sa ating pag-aaral at pakikinig po muli ng salita ng Diyos. Amen. So, sa oras po ito, muli nating dadagdagan ang ating knowledge, no? Sa magitan ng pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo po ay makinig po ng mainam at panatilihin po natin bagamat normally inaantok, nakakaramdam na tayo ng antok sa ganitong oras, pero kailangan po nating manatiling gising at aktibo upang tayo po ay lubos sa pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? At ating pong ilabas ang ating mga Biblia at tayo po ay muling makikibukas sa bawat mga aklat po at talata po na ating tatalakayin sa umaga pong ito. At isulat din po natin sa ating mga talasulatan
ang bawat mga talata po na ating tatalakayin, mga minamahal, upang tayo po ay lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, pag-usapan po natin ngayon ang katagang pagpapakababa. Amen? O humble, mga minamahal. So, basa po tayo ng talata. Puntahan po muna natin yung sinulat po ni Pedro. No? Nung siya po ay nag-preach, siya po ay nangaral at siya po ay sumulat ng kanyang pangangaral, mga kapatid. So, in-explain po niya, mga minamahal, ang author ng pagpapakumbaba, walang iba kundi ang ating napakabait na Diyos. Amen? So, basahin po natin to at sundan po natin ang sulat din ni Pedro o ni Pablo sa mga taga-Pilipos 2:8. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kapitulo 2, ang versikulo 8, nasabi, "At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagbasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, sorry po, nagkamali ako. Ang nagsabi po, ang nagbigay ng kwento tungkol po sa mahal na Panginoon bilang author ng pagpapakababa, walang iba kundi sa Apostol Pablo. Amen? Sa ating binasa ngayon sa Filipos chapter 2, verse 8. So sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 6, ito po ang sinabi ni Peter. Sabi niya, "Humble yourselves, therefore under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time." So sabi ni Paul, nung siya po ni Peter, nung siya po nangaral, sabi niya, kayo magpakababa. No, sabi niya sa mga taong pinapangaralan niya. At the same time, isipin po natin, si Pedro din ang nangangaral ngayon. So sabi ni Peter, kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Amen? So bakit sinasabi ni Pedro yon? Sabi ni Pedro, tayo daw po'y magpakababa sa ilalim ng kamay ng makapangyarihang Diyos. Ito po ang dahilan. Sabi niya, upang kayo ay kanyang itaas sa kapanahunan. Makapag-amen po ba tayo? Amen. No? So, sabi naman ni Paul, ang ating dakilang Diyos, nung siya po'y nag-preach, nung siya po'y nangaral sa mga taga-Pilipos, sabi niya sa mga taong pinangaralan niya, ang Diyos, bagamat siya'y mayaman, siya ay nagpakababa. No? Kahit yung krus ay kanyang pinasan para ipakita po lamang na dapat natin siyang tularan. Makapag-amen po tayo? Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. May share po ako sa inyong, ewan ko lang kung napakinggan nyo na pong patutuong ito. No? Ito po ay testimony po ng ating beloved veteran nang siya po ay nagtatrabaho sa Japan. I think ngayon nasa Japan pa rin po siya. No, sabi niya sa kanyang patotoo, mga siya po ay isang cook. No, nagtatrabaho po siya bilang cook sa isang company o sa isang, hindi ko lang kung restaurant po yun or ano pa man. Basta siya po yung cook po siya doon. At meron silang mas bisor sa kanya. So mga minamahal, dumating yung time na yung kanyang bisor sa kanya ay lagi po siyang binubuli, inaasar po siya, ginagawa siya ng hindi maganda. Pero yung ating mahal na kapatid, mga dahil siya po ay nakakilala sa gawain ng mahal na Panginoon, at ating dearly beloved, honorable parents in the Lord, our beloved pastor and our beloved son pastor, beloved Mama Dear, with the beloved children, sila po yung nangaral na kung paano tayong matutong magpakumbaba. Makapag-amen po ba tayo? Amen. At actually, ang ating mahal na pastors sa ating kapanahunan, sila po yung one of the good example, mga minamahal, na tinutularan natin. Amen? Ng ating mahal na pastor, sa kabila po ng kanyang karangyaan sa kanilang probinsya. Pero dahil sa tawag po ng mahal na Panginoon, iniwan niyo po yung kayamanan, yung profesyon, amen, yung pagiging kilala sa kanilang lugar. Bakos lumuwas na Maynila to preach, mga minamahal, na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? At tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Makapag-amen po tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. At yung ating kapatid na yon, mga minamahal, ay napapakinggan niya kung paano pang isang Kristyano ay dapat marunong magpakumbaba. So, beside na siya po ay binubuli, inuusig, ginagawa ng paraan, minsan tinatakot po siya. Pero yung ating kapatid nito, nanatili po siya sa kanyang pagiging mabuti. Amen? At dumating yung time, mga minamahal, na isang araw, mga minamahal, yung nagkaroon ng pagkakataon para masabi niya po sa mas nakakataas po sa kanila yung sitwasyon.
Ang mahal na Panginoon na po ang gumawa ng paraan. Alam niyo po ang nangyari? Yung nang bubuli po sa kanya, yung pinaka-head sa kanila, ay inalis ng mahal na Panginoon. Amen? At ang nangyari mga minamahal, yung ating kapatid na to mga minamahal, hindi niya inaasahan mga kapatid yung panibagong yung pagpapalang ipagkakalob sa kanya. Dahil nakita ng kanilang company, ng kanyang mga kasamahan, na kahit na wala siyang ginagawang masama ay ginaganon siya mga minamahal. Naikwento ito doon sa pinakamataas sa kanila. At ang ginawa ng pinaka-head nila, inalis po yung pinaka-nakakataas sa kanya. At ang ginawa ng mahal na Panginoon, siya po ang ipinalit sa kanila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So totoo yung sabi ni Peter. Sabi ni Peter, humble to serve, therefore under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. So sabi ni Pedro, kayo'y magpakababa sa ilalim ng mga kamay ng makapangyarihang Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen? So, sa pagpapakababa pala mga minamahal, ito pala ay may pangako. Amen? Kaya nga po yung mga kapatid natin na napakinggan natin yung patotoo kanina, amen, sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng ganong sitwasyon, nanatili silang lumakad sa mahal na Panginoon. At sa kapanahunan sila po ay pinagpala ng ating napakabait at buhay ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, sa ating kapanahunan, lalo pag malapit na pong bumalik ang mahal na Panginoon, tandaan po natin, isa po sa ating pinakasandata ngayon bilang Kristiyana, yung marunong po tayong magpakumbaba. Amen? Yung marunong tayong mga minamagpakababa sa harap ng ating dakilang Diyos. Kasi pag wala po yun mga minamahal, alam niyo po ang kaaway, ang isa din sa ginagamit ng kaaway sa tao para siya po ay mabitag, yung pagmamataas. Amen? Dahil pag pumasok na po sa tao yun, mga kapatid, ay wala kang propesyon. Walang pinipiling status ng buhay. Tandaan po natin, ang pinapasok ng ganong bagay. At pagdating ng kapanahunan, aani po ng hindi maganda. Amen? Pero pag ang isang tao, mga kapatid, lalo tigit ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos, wala pong lumakad ng may nagpapakumbaba sa harap ng Diyos na hindi pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Na hindi sasabihin ni Peter yon, mga kapatid, kung hindi po naganap. Amen? At hindi ko rin po sasabihin at hindi rin pangangaral ng ating dearly beloved honorable pastor at hindi malalagay sa Biblia yun kung ito po ay walang katotohanan. At yan po yung napatunayan po natin mismo sa gawain pong ito ng ating dakila at napakabait at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Puntahan po natin yung James chapter 4 verse 6 bago natin tayo po ibabasa ng isang kwento sa Biblia. No? Ang mahal na Panginoon, nagbigay po siya, nag-preach po siya sa mga apostol at in-explain niya, nagbigay siya ng parable about sa pagpapakababa. Pero bago yung basahin muna natin yung James chapter 4 verse 6. Mula sa sulat ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6, sasabi, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sabi ni Santiago, but He gave it more grace, wherefore He said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Amen? Napakaganda. Sabi ni Santiago na siya nangangaral, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, sabi niya, hindi lang siya ang gumawa ng word na yon, kundi mayroong kinunan si Santiago. Sabi niya, sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga magpakumbaba. Makapag-amen po ba tayo? Amen. Yun po yung nangyari sa ating kapatid. Siya'y lalong pinagpala ng ating napakabait at buhay na Diyos. Purihin po ating mahal na Panginoon. So tayo babasa po ng isang kwento. So hindi na po ako magpipreach. Ang nagpipreach dito, walang iba kundi ang mahal na Panginoon sa ating babasahin. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, isa po yung nangangaral sa mga alagad. Amen? At the same time, pinagpala tayo dahil bagamat sa Bible na natin nababasa, pero ito po yung salita po ng Diyos. Amen? So sabi ng ating babasahin ngayon, ang mahal na Panginoon, siya po ay nag-preach sa mga alagad. At the same time, may mga tao nakikinig. Ipinaliwanag niya, mga minamahal, sa isang talinghaga, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba o pagpapakababa.
So puntahan natin yung Luke chapter 18, verse 9 up to 14. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang Kapitulo 18, ang bersikulo ay 9 hanggang 14. Nasabi, at kanyang sinilita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo na nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangaluya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So ang mahal na Panginoon, nagbigay po siya nangaral po siya sa mga alagad, sa mga tao, kung paano po ang isang tao na naglilingkod dapat sa Diyos, binigyan niya ng idea, no? Kung paano daw po ang tao lumakad ng may pagpapakababa sa harap ng Diyos. Amen? In Luke chapter 18 verse 9, sabi rito, and speak this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple, pray, the one a Pharisee, and the other a publican. The Pharisee stood and prayed those with themselves, God, I thank thee that I am not as an other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. So sabi ng story, mga kapatid, merong dalawang tao, no, na namanhik sa templo upang manalangin. Yung isa ay yung Pariseo. At ganito nanalangin yung Pariseo. Sabi ng Pariseo, ang Pariseo ay nakatayo at sabi niya, nanalangin siya ng ganito, sabi niya sa kanya, Diyos, pinapasalamatan kita, hindi ako gaya ng mga tao na manlulupig, mga liko, mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis. Makapag-amen po ba tayo? Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Unang nanalangin, walang iba kundi yung Pariseo. Sabi ng Pariseo, hindi ako katulad ng ibang tao na manlulupig, suwail, hindi man lang katulad ng maniningil ng buwis na ito. Ngayon, mga kapatid, sabi sa 12, isa po ay nagmalaki, sabi niya, I fast twice in the week and I give tithes of all that I possess. Sabi niya, nag-aayuno ko. O makalawa ko nag-aayuno at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Ganun siya manalangin. Ganun siya magpakilala ng kanyang ginagawa sa Diyos. At ganun siya manglait ng kanyang kapwa. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. In 13, mga kapatid, ang sabi rito, and the publican standing after off would not lift up so much as his eyes unto the heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. So sabi ng publikano, mga kapatid, datapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, ayaw man lang itingin ng kanyang mukha sa langit. Amen? At ang sabi niya, mga minamahal, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. At ang sabi niya, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Makapag-amen po ba tayo? Kung tatanungin ko po ngayon kayo, mga kapatid, lahat po ba tayo dito ay hindi na marunong magkasala? Walang makakapag-amen, tama po ba? Until now, nagkukulang tayo at nagkakamali. Amen?
One time may napakinggan akong kapatid. Last Wednesday lang, no, sabi nung kanyang patotoo, alam niyo mga minang, dumating sa akin yung matinding karamdaman. Nag-pray ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, wala naman akong ginawang pagkakamali. Hindi naman ako katulad ng tao, maraming ginawang masama. Pero ba't ako nagkaroon ng cancer? Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Amen? Minsan nagiging parang pareseyo tayo. Hinahanap natin yung sarili natin sa iba. At ikinukumpara natin yung ating sarili. Pero hindi yun ang gustong marinig sa atin ng Diyos. Tama po ba? Wala kang mababasa sa Biblia na nagreklamo sa mahal na Panginoon at hinanap ang sarili niya sa kanyang kapwa at pinagpala ng Diyos. Kundi, mababasa natin sa Biblia kung paano niyang pinakilala na siya ay lumakad ng may katapatan sa Diyos at humingi ng pagpapatawad at pagpapakumbaba sa Diyos. At siya'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo magsabi ng priesthood, ulitin ko po, sabi ng publikano, datapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo at ayaw man lang itingin lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kung di dinadago kanyang dibdib at sinabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Huwag natin kalilimutan mga kapatid, until now, nagkakamali po tayo. Amen? Wala pa rin pong perpekto. Kung meron mang pangalang perpekto, palitan natin. Amen? Dahil ang kanyang gawa, hindi pa rin perpekto. Until now, we are going to, sagutin niyo ako mga kapatid, saan tayo papunta? Sa pagiging perpekto. Kasi kung perpekto ka na, wala ka na rito sa lupa. Nakapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng priesthood. Sabi ng Biblia, ang mga karating sa langit lang ay lumakad ng perpekto. May 2 tao na nakarating sa langit na hindi na kinuha, hindi na namatay. Si Elijah at si Enoch. Dahil sabi ng Biblia, sila ay lumakad ng may katapatan sa harap ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Until now, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo sa mahal na Panginoon. Kaya pag tayo mananalangin sa Diyos, gusto ng mahal na Panginoon mga kapatid, huwag natin ikumpara yung ating sarili. Huwag natin hanapin yung pagpapala ng iba sa atin, kundi lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung babalikan natin, sabi ng Peter kanina, no, napakaganda po nung sinabi ng Pedro. Babalikan natin yung Pedro, sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 6, no? Sabi dito, humble yourselves, therefore under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. So sabi naman ng Panginoon, sabi ni Peter sa kanyang pangalan, kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos at kayo'y kanyang itataas sa kapanahunan. No, ibig sabihin, sa ngayon, kung humaharap ka ng pagsubok, ng pag-uusig, ng karamdaman, problema, magpakababa ka lang sa harap ng Diyos. Amen? Hindi naman sasabihin ni Peter kung di talaga nangyari. Amen? Ang sabi ni Peter, sa kapanahunan, ikaw ay itataas naman ng Diyos. At pag tinaas ka ng mahal na Panginoon, alam niyo po, sabi nga ng Biblia, pag ikaw ay ginawang tinaas ng Diyos, makikita ka talaga kasi nasa taas ka nga eh. Amen? Ang sama na ng palataya na pag itinaas ng mahal na Panginoon, kahit hindi ka magsalita, malalaman ng mga taong nasa paligid mo na ikaw ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ituloy natin. Sa 14 sabi dito, I tell you, this man went down to his house justified other than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Nung sabi ng Biblia mga kapatid, sinabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap. Ano doong nangyari sa publikano? Nang siya po'y umalis, sabi ng Biblia, umuwi yung tao at ang sabi ng Biblia, siya ay inaring ganap sa harap ng Diyos. Amen? Bagamat siya'y makasalanan mga kapatid, no? Ay, maniningil ng buwis eh. Alam naman po natin sa Biblia, ang maniningil talagang makasalanan. Naniningil sila ng sobra doon sa sinisingil pa nila kahit sa ating kapanahunan ngayon. Makapag-amen po ba tayo? Pero sabi ng Biblia mga minahal, dahil yung maniningil ng buwis, inaasip niya sa kanyang sariling sapoy na tumungo ng templo upang manalangin, hindi niya ipinagmamalaki yung kanyang sarili na ako'y maniningil ng buwis kung kaya ko magbigay, gusto ko magbigay. Kung di mga kapatid, sabi niya sa mahal na Panginoon, Diyos ko, alam mo po, makasalanan ako. Hindi man lang niya maiharap yung kanyang mukha sa langit, kundi nakayuko siya at dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Diyos ko, mahabag ka sa akin na ako isang makasalanan.
Yun ang gusto ng Diyos. Amen? Nang pumasok ka sa gawain ng mahal na Panginoon, humaharap ka sa Diyos, manatili kang magpakababa sa harap ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, ano man ang ating status sa ating buhay, paglabas natin sa bahay-sambahan. Kung may ininyero man dito, meron man doktor dito, may nurse man dito, o may judge man dito sa atin ngayon, pagpasok natin sa bahay-sambahan, pare-pares tayo sa harap ng Diyos. Amen? So, kailangan natin maging bababa sa harap ng mahal na Panginoon. At kung meron tayong mga kanyang obligasyon, gampanan po natin ito. Alam niyo po, naalala ko yung sa dako ng Marikina. Kung nakarin kayo ng Marikina, may patutuo po doon. Na isang teacher, mga kami naman, siya po ay, mayroong isang estudyante na pumapasok sa isang eskwelahan na malapit lang din sa Marikina. At alam naman po natin, that time yung Marikina doon, 1993, hindi ako nagkakamali. 94. Ayan po ay, yung CR dyan is public. At nung araw, hindi pa ganun. Ayaw ko lang po ngayon kung malinis na yung dati talaga namang, pag umanhin po kami kumakain. Talaga na pong madumi talaga. At marami ka pang makikita mga nakasulat sa dingding. Yung po nung araw yon. One time mga kami naggawain, Merkules mga kapatid. May isang estudyante na nag-CR po doon. Ang going ng gawain. At yun po yung patutuo ng kapatiran. May isang estudyante na nag-CR. At pag CR po niya, mga minamahal, may nakita siyang isang adult choir na babae na naglilinis po ng CR. So nung nakita mga kapatid ng estudyante, kasi dumaan sa Marikina para mag-CR sa sport complex, nakita niya yung kapatiran natin na adult choir. Kinuha niya yung map, sabi niya, "Ma'am, ako na po maglilinis niyan." Dahil nakita ni estudyante, yung naglilinis ng CR, yung principal ng eskwelahang pinapasukan niya. At yun po ang ating kapatiran, beloved adult choir po sa gawain ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng principal, nung kapatiran na adult choir, sabi niya, "Wag, kasi obligasyon namin ito. Ito yung gampanin namin sa gawain ng Diyos." Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Look mga kapatid, ang gusto ng mahal na Panginoon, lumakay tayo sa kanyang harapan ng mayroong pagpapakumbaba. Amen? Tandaan po natin, we need to exercise. Kailangan nating gawin po ito. Dahil sa ating pagpapakumbaba, dito tayo rin kalulugdan ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, walang nagmataas sa harap ng Diyos na pinagpala ng mahal na Panginoon, kundi lahat lamang ng nagpakababa ay itinaas ng mahal na Panginoon. So sabi ng mahal na Panginoon sa 14, ulitin ko po ang sabi dito, "Sinabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganat kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat, ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas." Malapit na po tayo matapos. Basahin po natin yung huling tatlong talata. Colossians chapter 3 verse 12, Matthew chapter 23 verse 12, and James chapter 4 verse 10. Mula dito sa sulat ni Pedro sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 12, ang sabi, "Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinod." Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So sabi rito, mga minamahal, mangagbihis nga kayo ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, at ng pagpapahinuhod. Sabi dito, "Vows of mercy, kindness, humbleness, and mind, meekness, long-suffering." So kasama po yun. Sabi ni Paul sa mga taga-Colossus, magbihis kayo ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kailangan nating ibihis ang pagpapakababa. Amen? At sabi po ng Matthew chapter 23 verse 12 at James chapter 4 verse 10. Mula sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo 23:12, nasasabi, "At sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas." Amen. Amen. James chapter 4 verse 10. Mula dito sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10, ang sabi,
mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. No, nangaral si James, kinuha niya po yung sa sinabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ang sinumang nagmamataas ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Sabi ni James, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Alam niyo yung kanta na yun, mga minamahal? Amen? Napakaganda po ng kanta na yun. Sabi ng awitin na yun, humble yourself, dito yung kinuha, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Amen? Uli mga kapatid, kailangan nating ibihis ang pagpapakumbaba. Kailangan nating humarap sa Diyos na hindi tayo nagmamataas sa ating. Pwede pala nating pagmataasan yung ating sarili, no? No, sabi ng Biblia 'yon. Hindi tayo nagmamataas. Pag nagmamataas sa ating sarili, nagmamataas tayo sa ating kapwa at higit sa harap ng Diyos. So kailangan nating magpakababa sa ating sarili upang tayo ay maging mababa sa paningin ng ating kapwa at higit sa lahat sa paningin ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ang pangako ng mahal na Panginoon, sa kapanahunan, tayo ay kanyang pagpapalain. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, awitan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ipo tayo, Aawitin ko ang kabutihan mo at di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako sa'yo'y lumalapit. Sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapangan, kahit na kung minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Awitin ko, purihin ang ating mahal na Panginoon kami sa gabi pong ito, mga kapatid. Ipinapaalala ng Diyos kung paano tayo lumakad sa Kanya ng may pagpapakumbaba. At bilang mga anak ng Diyos, nang lumalakad ng may kababaan sa Kanya, patuloy siyang nagpupuri, sumasamba, dumadakila sa mahal na Panginoon. Kahit anong sitwasyon ng kanyang buhay, never siyang nag-question, nagmalaki sa mahal na Panginoon, never niyang kinumpare ng kanyang sarili sa iba, kundi lagi niyang ina-accept na sa isang makasalanan at laging humihingi ng habag sa harap ng Diyos. Hallelujah, hallelujah! Mananatili ka kailanman dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Yes, hallelujah! Purihin ka man ang mga pusos, hallelujah! Na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man.
ko, Panginoon, sa'yo lamang ko, Panginoon, sa'yo lamang ako, Panginoon, sa'yo lamang ako. Purihin po ang ating napakabait at buhay na Diyos, mga minamahal. Sa gabi pong ito, muli, sabi ng ating tinalakay, according to Peter, sabi niya, humble to serve, therefore, under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. Ini-encourage tayo ni Pedro, mga minamahal. So gusto niya tayong i-motivate, mga minamahal. Sabi niya, kayo ay magpakababa sa ilalim ng kamay ng makapangyarihang Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So huwag natin tingnan ano yung natapos ko. May pinag-aralan ako, may narating na ako sa buhay until now. Without God, we are nothing. Amen? Kung wala po ang Diyos, wala pa rin tayo. But we thank the Lord, mga kahit ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man ang ating natapos, ano man yung ating katayuan ngayon, dahil meron tayong Diyos, tayo ay meron ng kabuluhan. Kaya sa umagang ito, sa gabing ito, mga minamahal, tayo po ay manalangin sa mahal na Panginoon. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Dakila po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, pinapasalamatan ka po namin, O Diyos, sa lahat ng biyaya at pagpapala ng aming nakamtan. Salamat, mahal na Panginoon, dahil ikaw po ang author ng pagpapakumbaba. Hindi mo lang sinabi na inibig mo po kami, bagkus ginawa mo, ikaw po ay bumaba dito sa lupa upang tubusin kami sa aming pagkakasala. Salamat din dahil sa aming kapanahunan, nagbigay ka ng totoong lingkod mo, ng totoong mong propeta, nang lumakad din ng may kababaan, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos. Muli, mahal na Panginoon, sa gabi pong ito, sa aming pinag-aralan, ay pinaalala mo sa amin na napakalaga ng bawat anak mo nang lumakad ng may kababaan. Mahal na Panginoon, kung minsan dumarating na hindi namin nababantay ng aming sarili na kami nagmamataas, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami at lagi mo kaming i-remind, panatilihin mo sa amin ang magpakumbabang puso, manatili kaming magpakababa sa iyong harapan upang maganap po namin ang iyong mga salita sa aming buhay. At higit po sa lahat, makarating kami sa iyong pangako na kami tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin, sa dalangin po at pagluhod ng aming dearly beloved, honorable pastor sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. Darako tayo sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, ang kalawang kamay sa parte ng ating naramdaman. Simple man po mabigat pang karamdaman mo tayong maya, sabihin natin sa mahal na Panginoon. Dakila po namin ang Ama Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Mahal na sa iyong salita at pangako. Mahal na sa pangangaral ng aming dearly beloved, honorable pastor na ito po ay nanggaling po sa iyong salita. O Diyos, ilatag po ang aming mga pangangailangan, handa mo po itong bigyan ng katugunan at ipatong po ang aming kamay sa may karamdaman, handa mo itong pagalingin at handa mo kaming tulungan sa aming mga pinagdararaanan sa buhay. Muli, O Diyos, narito kami tananampalataya at aming sinasaway po ngayon ang lahat ng karamdaman sa iyong mga anak sa lugar pong ito. Demonyong karamdaman, sakit sa puso, asthma, diabetes, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, rayuma, high blood, karamdaman dala ng panahon, kasout yung panghihina ng pisikal na pangangatawan, pagkaparilisa, kasout, be healed in Jesus' name. Mga problema, marital problem, financial problem, family problem, be sold in Jesus' name. Mga kahinaan, pagbibisi, pagmumura, pag-inom ng anak, panigarilyo, fight of life, loss of the flesh, loss of the eyes, hallelujah, covetousness, kasout in Jesus' name. Ano mang karamdaman, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat po ay muling tatayo at ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Then sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 beses and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon. God bless you po. Tayo po inatapos sa ating pag-aaral, pakikinig po ng salita ng Diyos. At tayo po idarako na po sa ating mga mahahalagang anunsyo. At aking pong ibigay muli ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Jeannie Gonyo, para po sa